Sa mga gustong mag-abroad dire sa part of Middle East, yung gustong mag-ibang bansa dito sa part of Middle East, yung training nyo sa TISDA, yung training natin sa TISDA sa na ano, nung mga ex-OFW na, kadalasan na training sa TISDA is, ano lang, t-shirt yung plansahin. Expectation based reality. Ito yung dapat magpatahi yung taga-TISDA ng ganito eh. Ito, damit. Damit ng mga lalaki yan. Dito sa part of Middle East. Ito. Depende sa amo mo kung matangkad. Turuan ko kayo paano magplansya ng ganito. Una, ito yan ang harap. Ilagay natin yan. Ganyan natin magplansya. Ilagay natin yan. Ilagay ng ganyan. Siyempre, i-on mo yung plansya. Simple ano lang to. Kasi yung ibang among mga lalaki, ito isa labas to pinaano nila. Pero kadalasan is ikaw talaga yung mamalansya. So, ganyan lang yan. Lagay mo yan. Ito. Ito ay sarapan yan ha. Dito unahin mo. Ito yung unahin mo. Ito yung unahin mo sa pagplansya. Ganyan. Tapos, sarado mo. Tapos, baliktarin mo yan. Ganyan. Dito ka ngayon mag-umpisa sa pinaka, kumbaga dito sa dulo. May tahi yan. Ito. Pantayin mo yan. Dalawang tahi, harap at saka likod. Harap at saka likod. Pantayin mo yan. Tapos, iganon mo yan. Iganon mo yan. Ganyan. Ganyan, plancha. Sa likod ka, dito sa baba ka mag-umpisa. Alam mo kung bakit sa baba ka mag-umpisa? Kasi hindi naman to yung pinaka-importante eh. Ang pinaka-importante kasi is nasa ano eh. Exhibition pa mapod ako ang plancha. Yan. Ipantay mo yan ito. Ito. May tahi yan o ito. Pantay mo yan. Kasi sa training sa TISDA, pag nag-abroad ka pupunta dito sa Middle East, part of Middle East, t-shirt lang yung plancha, tapos anuhin pa kayo, sisindakin pa kayo. Pero ang reality, ito yun. Ito yung paplansyahin mo dito sa ibang bansa, mostly sa mga damit ng mga lalaki. Tapos dapat aware din kayo sa paplansyahin ng mga damit sa mga babae. Kasi pag nagkaroon, depende sa amo eh. Pag nagkaroon ka ng amo na pasyonista yung dating ng mga damit niya, nako, magplansya ka ng damit na parang Christmas tree. Tapos pag gusto pa ulit pa sa'yo, kapag hindi ka marunong magplansya, siyempre, may stress ka. Yan. Kailangan cut yan siya. Ito naman kasi eh. Yan, magplansya dito. Ito is pambahay lang to ng amo ko. Ito yung na-master ko sa pagplansya dun sa Saudi. Yung amo ko kasi yung lalaki, parang ano yun eh. Ingot-ingot lang din eh. Sige, bihis-bihis. Nasa loob lang ng bahay. Arte sa damit. Pero ganito pa, damit binibihis lagi. Kaya tambak-tambak yung plansyahin ko. Kasi mga binata, ganito din lagi sinusuot doon. Kaya na-master ko. Diba, pinalansya mo na sa harap. Dito sa ilalim, o dito sa harapan sa ilalim. So, ito na siya. Hindi ka mahirapan magplansya dito. Kasi may ano yan eh, may dalawang ganon siya. Ito. Ganon yan. Okay. Tapos, dito ka naman sa ano nila. Kasi mahaba yung damit nila. Pwede mong gawing ano. Kumot, kurtina, basta mahaba yung mga damit nila sa mga lalaki. Matatangkad mga lalaki, kadalasan dito. Kailangan, ito yung dapat may ideya ka paano mag-umpisa sa plancha. Hindi kung magplancha ka ng 10, tapos di ka marunong, di abutan ka na siyam-siyam. Yan. Tapos ngayon, dito ka ngayon sa ano, baba, umpisa ulit. Sa harapan na to. Ayan. Tapos kung nakita nyo to guys, kung nakita nyo to mga balak mag-abroad, itong linya na to.
Kailangan maayos yan. Kasi sintro yan sa ano nila eh, bandang pututoy nila. Yan, dapat maayos yan. Yan yun. Depende kung yung amo nyo is masilan sa panglansya. At sa ano. Yung amo ko dati dun sa Saudi ako. Napaka masilan. Minsan pagdating pa, may yung pang ano na sa ulo. Sobrang masilan, ginagawa ko. Binigyan ko ng sarili kong pera. Sabi ko, punta ka dun sa labas. Doon sa labas ipapansay. Ganun lang yun yung mga taong ano. Bigyan mo ng leksyon din. Pahiya yan. Pagod ka na, tapos ano ka pa. Magkano man ang bayad niya. Doon ka sa labas. Ayan, ganituin mo siya. Ito yung linya niya. Huwag mo iyan sa, yung iba kasi kadalasan is hanggang baba. Hindi. Masan hindi. Hanggang gitna lang yan yan. Importante ma-flat lang siya. Ayan. At nakadipindi din sa tila. May tilang ganito na sobrang lulas. Eh, gawin mo doon is mainit yung plancha. Sobrang anuhin mo yung plancha. Planchahin mo, init. Talagang mag-flat. Tapos, ganun. Kasi hindi lahat ng amo sa labas na pagpaplansya. Yung ganito. Ganyan na plansya. Tapos na. Ano na yan. Kasi yung exit, ano lang kasi yung ano kong plansahan ko eh. Tapos, ganun. Lagyan mo ng plancha. Lagay mo sa ano. Hanger. Diba? Ganyan. Diba? Diba? Ganyan lang ang plancha. Sabit mo sa likod kung may sabitan dito kasi dito ko sa Maltes, dito may sabit sa likod ng bibuan. Diba? Ganun lang ang plancha guys. Ito, kailangan mo itong plancha yung maayos. Ito dito sa akin. Okay guys, kita nyo ganyan lang ang plancha. Tapos, dito sa ibang bansa, swerte ka lang kung yung amo mo is yung mga kumot nila, mga bedsheet nila, hindi pinapaplansya. Yung iba, kasi pinapaplansya talaga ito, isapin lang sa ano nila, kumot nila, sapin. Kasi kumot. Turuan kayo pa ng diskarte ng plansya. Kahit doon sa unang amo, o sa ibang amo ko, paplansya ko ng dami-dami ito. Ilan sila? Ito gawin mo. Pantayin mo yan, ganyan o. Kasi ito is nasa harapan to eh. Ito importante plansyahin. Utakan lang yan. Kasi kung plansyahin mo lahat yung ano, nako. Yan, pantay mo yan. Tapos ganun. Ganun yun, ganun. Diba? Pantay na siya. Diba? Pantay na siya. Diba? Pantay na. Ito yung priority mo plansyahin. Yan. Ganunin mo lang yan. Tapos, lakasan mo yung plansya mo. Kasi pag pinalansya mo dito sa ano, di. Pag ginanyan mo siya, plansya mo sa ilalim, di. Tapos naman yung init sa ilalim. Diba? Ayan. Yan lang yung technique mo plansya ng mga bedsheet. Abroad ka tapos di ka marunong diskarte sa paano mong lansya. Abutan ka na siyam-siyam. Buti kung
ganito lang yung trabaho mo, kailangan marunong ka rin mag-divide sa oras mo. Sa part Middle East kayo, nako. Kailangan nito yung pag-aralan nyo. Sa atin kasi, diba? Kasi lagi na-plancha yung mga ano, ganito. Yan o. Sa pin kasi ito nila sa ano, kumot ba? Papasok lang yung ano dito. Kumot. Yan lang yan o. Diba? Flat na. Yan. Dito naman tayo sa likod. Naka-oras yan. Naka-video. Walang skip, walang ano. Walang edit tayo. Reality to, reality. Hindi lang isa, dalawa, tatlo yung planchahin mo yung ganito. Sa akin dito, 6. 6. 'Wait, magpapalit. 1, 2, 3 na yung paplansya. Diba? Flat na siya. Anuhin mo siya dito. Yung sa ilalim, huwag mo na yung anuhin kasi kumot lang din naman yun. Masyadong anuhin. Pag nagreklamo, siya sabihin mo sa barangay magreklamo. Magreklamo, nag-iisa ka lang, sabihin mo kumuha ka ng tagapansa. Kumot lang din naman yan. Pero dapat maayos na. Kasi ito sa harapan to. Tapos pag i-cover mo sa mga kama nila, ang pangit naman kung kusot-kusot. Siyempre nga, mayaman. Sa ilalim mo na yan. Yan. Diba? Bilis. Bilis. Tapos sunod kabila. Mainit yung plancha. Full. Para ano talaga yung lalim. Ganun mo lang yun. Itiin mo lang ganun. Yan yung plancha ng bedsheet dito. Yan lang plancha. Tapos na. So, planchahin mo pa yun sa ilalim. Ikot-iyo naman ng ano eh. Kumot mo na yun. Tapos syempre, ilagay mo to sa cabinet nila. Di, kailangan din pag may magsurvey. Kala mo, diba? Ang galing, no? Ganun lang siguro yung plancha. Ganun lang yun. Finish na, finish. Finish. Diba? Ano plancha? Ito yung kailangan marunong kang plancha ng anong diskarte niya. Plancha kayo ng 3. Abutan kayo. Sino-sino, pwede kayo marunong. Okay guys, yan lang yung tips ko. Bye-bye.